nakapag-inom na ba ng tubig ang lahat at para makapag-umpisa po tayo sa susunod naman na isa pong rebuttal at uunahin po natin sa pagtawag yung affirmative. Affirmative, okay ka na ba for your ready ka na ba for your rebuttal time? Brother Edwell? Okay, yes, Mr. Moderator. Medyo okay lang siguro, medyo maulan, no? Okay. Tuloy na po tayo. Okay, yung time mo po ay mag-start when you speak. Brother Aljan, okay na ba yung time natin dyan? Yes, 10 minutes mag-start pag nasalita si Brother Edwell. Go ahead, Brother Edwell. Okay, mga kaibigan, magandang gabing bayan. Dito po sa Punto por Punto at sa ating mga live viewers dyan po sa YouTube at saka sa Facebook. So mga kaibigan, ay ginamit lang po natin ang mga talata ni Mr. John Red. Oseas 2:11, ito po yung ating basahin. Akin din namang papaglikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ito ay ginamit ni John Ray, itong talata na ito, mga kapatid. At tinanong ko sa kanya, ito ba ay iyong pinaniniwalaan? Ang sagot niya naman, yes. Ngayon, nung maitanong natin ang tungkol sa kapistahan na pinaglilikat na, out of topic daw. Oh, bakit niya naman iniiwasan ito? Sapagkat nilalabag nila ang mga nakasaad dito sa talatang 11. Pinaglilikat ang mga kapistahan. Tinatanong ko siya, kung kayo ba'y nagpipista pa, out of topic daw. Nasa talata? Kaakibat ng talatang ito, kapatid Yan. Dapat Mr. John Ray, pag kinain mo ang sabaw, kainin mo na rin ang laman. Oo. Nagpipista pa ba kayo? Yes, nagpipista. Ayun. Ngayon, ang sunod dito, pati yung bagong buwan. Oo. At dito kasama yung sabat na pinaglilikat. Normal, pag tanungin ko siya, nagsasabat pa ba kayo? Sabi niya, wala. Pinaglilikat. Pero kung nagpipista pa ba kayo, out of topic. Eto, kasama sa pinaglilikat yung takdang kapulungan. Kayo pa ba ay nagpupulong? Out of topic daw. Ay, hindi mo inconsistent ang paggamit mo ng talata ito. Sana, kung kayo ay hindi nagsasabat, hindi na rin kayo nagpipista. At kung kayo ay hindi nagpipista, hindi na rin kayo nagpupulong. Pero ang tanong, nagpupulong ba kayo? Sure naman, nagpupulong Kaya, mali ang pagkaunawa mo dito, Mr. John Ray. Dapat kung ano ang napapaloob dito, huwag nyo na rin gawin. Pero Mr. John Ray, kaming mga Seventh-day Adventist, ang tanong dito, magpipista pa ba kayo? Wala na po ito sa bagong tipan. Pero yung Sabat, mayroon, sapagkat si Kristo nagsasabat Maging si Pablo nagsasabat. Nagpupulong pa ba kayo? Yes, nagpupulong kami. Madali kami magsagot niyan, Brother John Ray. Pasok yan. Pasok yan. So ngayon, ang mga ginagamit mong talata, Juan 5:18, sabi rito Juan 5:18. Ito po ang mababasa. Dahil dito nga ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo
na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman at kanyang sariling ama, ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Mr. Henry, next one. Sabi mo, si Jesus matanda. Oo. May dalawang akusasyon dito ang mga Hudyo. Kanina, pilit mo iwasan yung sinong kalaban ni Kristo. Hudyo nga kalaban ni Kristo. Sabi mo, walang kalaban. Papatay na sa'yo, hindi mo pa kalaban yun? Ha? Sino ang nagsisikap na patayin si Kristo? Ayaw mong sagutin? Ngayon, para tinutulungan kita para makasagot ka man lang kahit papano ang sunod kong tanong. Ang Hudyo ba na nagsisikap pumatay kay Kristo, ito'y kalaban o kaibigan? Ayaw mong sagutin? Halata, Brother John Ray. Ayaw mong sagutin kasi ikaw yung maiipit. Sino ang kalaban ni Kristo? Mga Hudyo, pinagsikapan siyang patay. Ang nagsikap na pumatay kay Kristo, siyempre kalaban niya John Ray. Ngayon, sino po ang nagsabing sinira ni Kristo ang Sabat? Siyempre yung kalaban. Di ba yung magsabing sinira mo? Di ba kalaban ang magsasabi niyan para ikaw ay husgahan at masiraan? Kanya. Eto, Mr. John Ray, mamaya na lang. Mayroon ako mga gagamitin dyan. So ngayon, mga kaibigan, ang balik ako sa topic ko. Anyway, bago yun. Ito, mahaba naman ang oras. Yung sa lumang tipan mga kapatid, mga premise yun. Bakit doon niya na agad ako tanungin na sangayon ka ba na hindi mo nababasa? Kaya pala yun. Premise yun. Tungkol sa Sabat. How Sabat came to be. Sino ang nangiling ng araw ng Sabat? Ang Diyos mismo nangiling. Bago sabihin mong wala. At inuutos ng Diyos kay Moises ang tungkol sa Sabat pang 7 araw. 3 minutes. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon ni Kristo. Patay na si Kristo. Anong ginawa ng mga kababaihan? Lucas 23:53 hanggang 55. Patay na si Kristo. Dahil lang sinabi ni Kristo naganap na. Ang Sabat ba kasama sa naganap? Hindi. Sapagkat patuloy pa rin ang mga kababaihan na nangingiling bilang pagsunod sa kautusan. Basahin natin to. 53 hanggang 56. Basahin po natin. At ito'y ibinababa niya at pinalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na nooy wala pang nalilibing. At nooy araw ng paghanda, nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila ay nagsiwi at naghanda ng mga pabango at mga ongguwento. At ng araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa utos. Anong nababasa? Nagpahinga ayon sa utos. Sinabi bang tapos na ang utos? Nagpapatuloy. Nagpapatuloy, kapatid. 1 minute, 1 minute. Si Kristo. 1 minute. Mr. Moderator? 1 minute po, 1 minute. 1 minute. Okay.
Ngayon, mga kaibigan, Matthew 24:20. Ito. Huwag mong sabihin na hindi ko napatunayan na utos pa rin ni Kristo. Matthew 24:20, mga kapatid. Sabi nito, at magsipanlangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Ito ay pagpapaalaala o kay pagpapahalaga na kahit sa panahon ng pagtakas sa pagkagiba ng Jerusalem noong anyo 70, huwag mangyari sa araw ng Sabat. Sapagkat ang araw ng Sabat ay banal. Ang araw ng Sabat ay mahalaga para kay Kristo na kahit sa pagtakas, Time. sana huwag mangyari Time sa na po. araw ng Sabat. Time. Okay, time na yung atin pong 10 minutes rebuttal. At ngayon po, no, hindi natin siguro patatagalin pa kasi medyo gumagabi na. At meron tayong 7 minutes cross-examination po sa rebuttal ng affirmative. Brother Henry, handa ka na po ba sa iyong mga katanungan sa ating pong affirmative? Yes, Bro Romel, handa na po. Sige, Brother Edwell, magpo-proceed na po tayo ngayon sa tanungan. Mag-start yung time natin sa cross-examination pag nagtanong na po si Brother Junri. Brother Edwell, okay ka na po ba? Ready ka rin? Yes po, yes po. Go ahead, Brother Aljan, yung pakiset ng time, then start na po, Brother Junri. Okay. Okay. 7 minutes mag-start pag-umpisa ni magtanong ni Brother Junri. Okay, maraming salamat, Mr. Model. So, Bro Edwell, premise muna bro, no question. Ayon ni San Pablo, bro, ito ang ikatlo na aking panarian sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. So para mapagtibay natin yung ating pinagsasabi, bro, kailangan natin ng dalawang saksi, bro. Meron ka ba, bro, na magpatunay din sa mga pinagsasabi mo, bro? Meron o wala? Mayroon sa Biblia. Yan ang tunay na saksi, ang Biblia. Nagpapatunay na iniutos pa rin Kristo na huwag mangyari sa taginaw o sa Sabat man ang pagtakas. Ito'y pagpahalaga sa Sabat na nagpapatuloy hanggang sa pagiba ng Jerusalem Next question. at magpakailanman. Okay, next question. Dito sa Hosea, bro, no, ito, ginamit mo ulit. O, Hosea 2:11. Tama ba to, bro, ang pagkasabi dito? Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, at linggo-linggo. Tama ba to, bro, na sinabi ng Diyos o mali ang Diyos? Tama din yan, Brother John Ray. Tama yan, yung sinabi niya. Pero kami magsasabat pa rin, kami ay magpupulong pa rin sapagkat ito ay ipinagpatuloy ni Kristo sa bagong tipan. Okay, sa makatuwid, dahil tama pala to na sinabi ng Diyos, wakasan niya yung linggo-linggo, pero sabi mo tama to, pero kayo magsasabat pa rin. Ibig mo bang sabihin, mas pinili inyong huwag paniwalaan ang Diyos. Basta't magsasabat pa rin kayo linggo-linggo, kahit sa Kanya winawakasan na. Magpapatuloy kami sapagkat ipinagpatuloy ni Kristo. Siya ay nangilin sa araw ng Sabat, ugali niya at pati ang mga alagad. Kaya kami mga Seventh-day Adventists magpapatuloy. Pero yung hindi sumusunod kay Kristo, huwag mangilin Next ng araw ng Sabat. Okay. Okay, no, so sangayon ka din, bro, na doon sa Mateo 5:18, Juan 5:18, bro, na ang Panginoong Jesucristo din ay sinira din ang araw ng Sabat. Sangayon ka rin. Ayon dito. Hindi ako sang-ayon sa pagkaunawa mo. Sinabi ni Kristo. Objection, Mr. Moderator. Time pause muna tayo, time pause. Okay, what is the objection? Yes, wala pa po akong inunawa. Nagtanong lang ako kung sangayon ba siya dito na sinabi ni Juan sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. No, so sinira ang araw ng Sabat ayon kay Juan. Hindi ko inunawa kasi mababasa naman litra por litra eh. So ayon dito, bro, no? Sinira daw ni Panginoon Jesucristo ang araw ng Sabat. So sangayon ka ba dito sa sinabi ni Juan o hindi? Okay, may counter objection ka ba, Brother Edwin? Sige, sagutin ko na lang ulit, Mr. Moderator. Sagutin. Okay, time check tayo, Brother Aljan. 5 minutes. 5 minutes, okay. Time resume. Brother Edwell, go ahead sa pagsagot.
Okay, sagot natin, sang-ayon ka ba na sinira ni Kristo? Hindi, ako sang-ayon na sinira ni Kristo ang Sabat sapagkat sinabi ni Kristo, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain, kundi hanggang sa maganap ang lahat. Yan, sagot natin. Next. So sa inyong dalawa ni Apostol na Juan, sino ang kapanipaniwala? Siya na nakakita sa panahon, kaya nasulat niya ang Juan 5:18. So ikaw na nagbasa lang, tapos inunawa lamang. Sino sa inyong dalawa ni Apostol na Juan ang mas tama o mas tamang paniwalaan? Pareho kaming tama sapagkat sinabi ni Juan, ana ang saloobin ng mga Hudyo sapagkat galit ang mga Hudyo kay Kristo. Kaya sila yung may sabi na sinira ni Kristo ang Sabat at hindi si Juan ang may sabi ng sinulat niya lang. At pinatunayan ni Kristo na itinanggi, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan kasama ang Sabat. Yan po ay itinanggi ni Kristo. Huwag mo nang ipilit, Mr. John Ray. Okay, ngayon, sabi mo dito, hindi intention dito na sirain yung Sabat ng mga Hudyo. Pero kanina, sa Hosea 2:11, sabi mo tama na wawakasan ang Sabat ng linggo-linggo. Hindi ba magkakunta yung pahayag mo? Hindi. Sapagkat ipinagpatuloy ni Kristo eh. Ha? Alam mo ba ang kahulugan noong Hosea 2:11? Objection, Yung Mr. Moderator. Yes, time pause muna. Ano yung objection? Panahon niya po ang pagsagot, hindi po ang pagtanong. Alam ko ba daw? Sabi niya, alam mo ba na ang ano? So, panahon niya magsagot, hindi ang pagtanong. Okay. Nakuha ko. Brother Edwin, iwasan lang natin yung tatanungin yung ano po, no? Yung nagtatanong din kasi our rule or yung rule mo po ngayon ay to answer the question. Meron kang 8 seconds na natitira sa iyong pagsagot. Continue. Okay. Sige, next question na lang. Okay, next question. Mateo 24:20. Ginamit mong Mateo 24:20. Sinabi ba ni Kristo doon ay pangilin pa rin ang araw ng Sabado o hindi? Yes, sabi niya doon, ipanalangin nyo na ang inyong pagtakas ay hindi mangyari sa Sabat man. Anong meron sa Sabat? Ipangilin, pagtakas yun. Objection, Anyo Mr. 70. Moderator. Yes, time pause again. Ano yung objection, bro? Malinaw po ang tanong ko, Mr. Moderator. Kung sa Mateo 24:20, sinabi ba doon na ipangilin pa rin ang araw ng Sabado? Ang sagot niya, sinabi daw, pero iba naman ang kanyang sinabi. Okay, bro John Ray, yung sagot sa categorical mo, yes, nagpaliwanag siya. So, Hindi man paliwanag, Mr. Moderator. Kaya nga, yun ang inobject ko, Mr. Moderator. Kasi sinabi niya, oo, mabasa ang tanong ko, ganito klaruhin ko lang, Mr. Moderator, para maunawaan din ng mga manonood. Ang tanong ko, sa Mateo 24:20, sinabi ba ni Kristo na ipangilin pa rin ang araw ng Sabado? Sabi niya, sinabi. Pero nung binasa niya, iba ang kanyang sinabi. So, hindi yun akma sa tanong ko, Mr. Moderator. Dapat mabigyan ng concern niya, no? Kung sinabi, dapat sabihin niya. Pero kung wala, dapat sabihin niya, hindi, wala. Hindi yung, kahit hindi sinabi, sabihin pa lang niya na sinabi, pero wala naman pala. Kasinungalingan yun. Hindi natin pwedeng ipalagpas yun. Okay. Actually, mahuhulog yan sa, sa rule number 4 natin na fallacy argument. Pero tingnan natin, ano yung masasabi ng ating affirmative side? Meron ka bang counter doon? Yes, ang counter natin doon, sumagot naman ako ng kategory na yes, di ba? Na ang ibig sabihin noong ipanalangin nyo na inyong pagtakas hindi mangyari sa araw ng Sabat, yan ay pagpapaalaala na ipangilin ng araw ng Sabat kahit sa panahon ng pagtakas. Categorical, sumagot ako. Okay. So, Okay. ito again, next question. Ang nagsabi yan si Mateo, sang-ayon ka naman, di ba, na nangyari yan 70 AD, sinabi mo yung kaganina. So, nung panahon ba ng 70 AD, dahil si Mateo ang nagsulat, si Mateo ba kinilala pa niya ang sinagoga ng mga Hudyo sa panahon na yan o hindi na? Yes, doon nga sila sa Matthew 24:20, andun nga sila sa nakatinga sila sa sinagoga doon sa Jerusalem. At nang hinaya nga sila na bakit magigiba? Oo. Yan ang sagot ko. Yes. Next question. Kung kinilala pa ni Mateo ang sinagoga ng mga Hudyo, bakit sinabi niya dito nung sinulat niya ang Mateo? Bakit sinabi niya dito? At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila. Ba't hindi sinagoga namin kung kinilala pa ni Mateo ang sinagoga ng mga Hudyo? Bakit nila? Bakit hindi namin? Okay, Mr. Moderator. Yes, Objection. objection po ba yan? Objection.
Okay. Time pause muna tayo. 16 seconds. Okay na yun? Ito, out of topic na po yun. Roll number, anong roll yun? Na dapat sa topic lang magtatanong eh. Uy, second, ano natin, Mr. Moderator, nasa second cross-examination na to, pwede na magtanong ayon sa, ano, sa sinabi niya. Inano niya ang ano ang kinote niya ang Mateo. Kaya tinanong ko si Mateo. Sumagot ka nga na kinalala pa ni Mateo pero dito hindi na kinilala Ay ano, sinagugan nila, hindi sinagugan namin. Sabi mo kinilala pa ni Mateo, bakit hindi dito, hindi na sa kinilala? Okay, Sagot. okay. Sige, magro-rolling tayo diyan. So ganito 'yun, brother Edwel at brother Junre. So yung tanong, no, nakikita naman natin, pasok naman sa paksa kasi yung question ay patungkol pa rin yun sa Sabat. Yan. Hindi naman lumabas sa paksa yung tanong. Pakisagot na lang po o ano, yung sagutin mo ba o mag-next question ka? Counter muna ako, Mr. Moderator. Ang tanong niya kung kinikilala ba ni Matthew ang sinagoga. Yan, sinubo ko lang naman itong ireklamo sa dahil kanina iwas na iwas siya na kunting bagay na saklaw sa talata. Wala naman sa talata ng Matthew 24:20 yung tinatanong niya eh. Okay. So yung ano po, naka-highlight naman po diyan, siguro nakikita mo naman yung kanina ni highlight ni brother Junre. Ano po 'yon? Yung tanong niya po na tungkol pasok naman po sa topic natin. Ano ba? Sasagutin mo ba Kasi yun? pwede ba na ko maulit yung objection ko, Mr. para malinawan lang siya kasi ang ginamit niyang Mateo 24:20, so si Mateo ang nagsulat sa Mateo. No? Nangyari yon 70 AD. Inamin rin niya na 70 AD nangyari yung hula ni Panginoong Jesucristo na yon. So nung panahon na yon, kinilala pa ba ng mga Kristiyano kasama na si Mateo yung sinagoga ng mga Hudyo na pinapasukan ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya kinikilala pa. Kung kinikilala pa, bakit sinabi ni Mateo dito sa kanyang sulat sa 4:23 na si Jesus sa buong Galilea lumilibot at nagtuturo sa mga sinagoga nila? Hindi na siya part ng Judaismo dito O bakit sinabi niya sinagoga nila? Sabi mo, kinilala pa rin niya. Dito, hindi, nila na nga, hindi na namin pakilinaw lang. Gusto namin ng malinaw na sagot. Okay, yun po, no, brother Edwel. So pasok naman po yung tanong kasi related naman po yun sa Sabat na kung saan ay pinagtitipunan ng mga Hudyo yung sinagoga. Pwede mong sagutin, pwede ka ring mag next question kung gusto mong ayaw sagutin. Okay, sagutin na lang natin kasi sinabi mong pasok, respeto lang sa moderator. Ito, sagot natin. Well, walang sinasabi diyan na hindi kinikilala ni Matthew ang sinagoga ng mga Hudyo. Yung word na nila, hindi ibig sabihin na hindi niya na kinikilala. Okay, sige. At least may sagot ka. Okay, dahil sinangayunan mo ang sinabi ni San Pablo sa unang Corinto 13:2 na kinakailangan natin ng dalawang saksi. So sa Mateo 24:20 bro, may pakita ka bang mga scholar na nagsabi na yun ay pumapatungkol sa 7th day Sabbath na Sabado? Meron ba o wala? Meron, mga scholar namin, ang mga 7th day Adventist, dami kaming mga aklat dyan tungkol sa Matthew 24:20 na yan ay Sabbath yan. Sapagkat wala nang mga ibang Sabbath na nagpapatuloy. Okay, pakita mo bro kung meron man. Okay, sa ngayon, wala ako mapakita. Pero marami kami mga objection, Mr. Moderator. Okay, wait lang. Tag-pause muna. Ano yung objection, brother? Ayan na naman tayo, Mr. Moderator. Sabi niya, meron daw, pero wala pala. Dapat meron. Kung hindi ka nakapaganda, sabihin mo, sorry, hindi ako nakapaganda. No? Hindi yung meron, pero wala pala. Kasi, sa rules kasi natin, Mr. Moderator, sa number 4, fallacy, no fallacy, di ba? Question lang to, pero kasama dito ang pahayag. Na wala, dapat ganun, na meron, pero wala pala. Sabi mo, meron, tapos hinanapan kita, wala. Dapat handa ka. Okay, meron kang counter doon, brother Edwel, bago tayo mag-ruling? Well, Mr. Moderator, meron naman talaga. Kaya lang sa ngayon, hindi ko maipakita sa ngayon. Pero marami talaga kami mga aklat dyan tungkol sa Sabat. Yung aming mga lesson quarter, ang dami namin mga aklat dyan na tungkol sa Sabat na yung Matthew 24:20 ay yan ay 7th day Sabat sapagkat wala namang ibang Sabat na nagpapatuloy. Yun lang 7th day. Okay. Magro-ruling ako Kaklaruhin natin.
Pero yung katanungan ni Brother John Ray, so ikaklaro lang natin, wala kang maipapakita ngayon. O, sa ngayon wala, pero marami yan. Okay, para klaro po, yun po, yun kasi mahirap po na mahahulog tayo sa rule number 4 natin na fallacy arguments po na yun nga po na umiikot-ikot tayo sa isang punto na nawawala yung esensya po ng ating pinag-uusapan ito. Okay. Brother John Ray, Yes, Mr. Moderator. pwede ka nang mag follow up or mag next question. Yes, Mr. Moderator, follow up na. Time check muna ako, bro. Okay, Yes, thank go you. ahead. 1 minute and 25 seconds tayo. Sige, 3 questions. 1 minute. Sige, Okay. go ahead. Okay, ang question ko, Mr. Moderator, ngayon is about historical, no? Historically, it's all about external evidence, bro, hindi to biblical. Historically, bro, may mababasa ka ba na noong 1st, 2nd, 3rd century, ang mga Kristiyano nangilin pa rin ng Sabado? Meron o wala, historically? Historically. Okay. Yan lang. Meron bro. Sa Caesarea bro, noong 450 AD, ay nangilin pa rin sila ng Sabat. Yung ano, bro, yung reference, meron o wala? Reference, sandali. Kunin ko muna ha. Wait lang muna. Kunin ko. Okay, time pause muna. Hindi pwede mo tempos, bro, kasi walang oras. Running time yan. Sige, running ito eh. Running time. Sige. Di daw tayo pwede mag-post dito maraming oras. Eh, tinatanong niya eh. Pwede sabi. Okay, next question na po. Next question na tayo. Next Brother question, andyan na ba si Bro Edwell? Sige, sige. John. Next question na bro. Wala, hindi naabot ng time. Next question, meron ba talaga o wala? Meron. Sandali lang. Hindi ko pa kasi napa. Nag-apura ka eh. Wala. Okay. Okay. Wala na. Next question ulit. Wala, hindi inabot ng oras. Next question, andyan ka pa ba Bro Edwell? Yes, nandito ako. Nandito na. Paalala lang po Sandali lang po. Paalala lang po Yung tanong at yung sagot ay 20 seconds lang po. Kapag lumagpas, ako yung talaga magsasabi ng next question dyan. Okay? Kasi running time po yan eh. Okay. Next 20 question. seconds tayo, 20 seconds left. 20 seconds left. Sa panghuling pagkakataon, meron ba talaga o wala? Meron. Meron siya, meron. Okay, dito Dala. Magtanong ka muna. Time na po. Yes po. Wala naman yan. Hindi naman magkakapiret yan, te. Oo, tsaka parang may ano lang, parang may backup lang yatang babae. Ewan, baka may nag-uusap lang. Okay lang yan, te. Time na po. Time na. Time's up. Okay. Time's up na po tayo, Brother Edwell at Brother John Ray, sa atin pong cross-examination. At ngayon naman, dadako tayo ngayon sa rebuttal time ng negative side. Brother John Ray, 10 minutes. Pakiset naman po, timekeeper. Okay. So, wala pa? So mag-umpisa yung 10 minutes, pag nag-umpisa magsalita, yung magsasalita. Okay, go ahead, Brother John Ray. Okay, so maraming salamat ulit Mr. Moderator at kay Brother Edwell, no? At nakakatuwa, no? Dahil nung ginamit niyang Hosea 2:11, binalikan niya, kaya binalikan natin. Sabi ko, sorry, no? Hindi pa pala nakano sa Bible ito. Sa Hosea 2:11, sabi ko sa kanya, tama ba to na wawakasan ng Diyos ang Sabat na taon-taon, buwan-buwan, pati linggo-linggo? Sabi niya, tama yan. Tamang-tama yan. Pero magsasabat pa rin kami. No, so wala tayong magagawa doon kasi ang Diyos na nga ang magwawakas sa Sabat ng mga Hudiyo, tapos siya tama pa rin daw magsasabat pa rin sila. Bahala ka na Diyos, basta magsasabat pa rin kami.
Wala na tayong magagawa doon. Pero at least kayo, nalinawan kayo, mga nanonood ngayon, at kung may mga SDE man ngayon, no? Malinaw dyan, nawawakasan pati yung linggo-linggo at dinamay pa niya dito yung ano daw, yung kapistahan. So, madali lang sagutin niya. Kung gusto mo, mag-topic ka uli. Ako magpapatunay no, kung bakit may piyesta pa. Walang problema doon. No, kaya hindi na kita susundan dyan kasi wala na talaga yan sa tema. No, at again, malinaw mga kapatid na talagang kahit utos ng Diyos, lalabagin nila. Basta lang masunod yung ano nila, yung kagustuhan nila, no? Pakalinaw naman yung tanong ko tama ba to na inutos ng Diyos na wawakasan niya pati yung linggo-linggo? Sabi niya, tama yan, tama. Pero magsasabat pa rin kami ng linggo-linggo. Ay, nako po. So, wala na. Dito pa lang, talo na siya kasi inamin na niyang tama to na wawakasan yung sabat na linggo-linggo. Wala na talaga. Tapos sabi niya kanina na saan daw mababasa na tinapos na ang sabat? Ay, paano ba yung pagpunta ng Panginoong Jesucristo sa krus? Nung nasa krus na siya, sabi niya, it is finished. Ano bang tinapos niya? Makalinaw. Yung sinabi sa Matthew 5:18. Dito sa 5:18, sinabi ng Panginoong Jesucristo, dahil dito nga, 5:18 ba yun? Hindi na siya, hindi. Juan pala yan. Ito. Juan 5:18, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit o anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So may kaganapan sa lahat ng kautusan. Anong isang utos? Oseas 2:11. Balikan natin para maklaro talaga to at kung may mga SDE man ngayon na nanonood na hindi pa ganun sa at least sila maunawaan nila, no? Ano ba yung isa sa mga utos na dapat talaga mawakasan? Wawakasan ko ang sabat, yung linggo-linggo, kasama ang linggo-linggo, na sinabi naman ni Brother Edwil, tama yan. Tapos, sabi niya, kahit tama yan, magsasabat pa rin kami. No? At least, bahala na sila magsabat pa sila. Pero sa atin, malinaw, mga Kristiyano, wala na po yung araw na Sabado. At tingnan natin yung mga reference natin. No? Inanapan ko nga siya ng reference. Hindi siya prepare. Dapat sa mga ganito, mag-prepare ka. Ayan, no? Jerusalem, sabi dito, no? Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday, Muslim. Saturday, Jewish. Sunday, Christian. Kung dapat, meron ka niyan. Kung meron talagang Christian ang hili ng Sabado, dapat meron ka. Ito pa isa. The 19th letter of the English alphabet, Sabbath. Ano bang ibig sabihin ng Sabbath sa New Webster's Dictionary? The 7th day of the Jewish week, from sundown on Friday until sundown on Saturday. Sunday, the first day of the Christian week. Ayan ang sabat ng mga Kristiyano, Sunday. Bakit ka andun pa rin ka sa Sabado? Isa pa, history. Yung historical naman na ito isa. Ayan. Basa tayo ng mga history. Ito isa pala. Yan, ito. Kasi ako, pag nagdedebate ako, prepare ako. Hindi ako basta-basta lang magsasalita dito ng wala palang tawag dito, wala palang ikapakita. Wait lang ha. Ano ko muna to? Ayan. Anong sabi dito? Dito natin tingnan, no? Ayan. Ano to ha? The History of Christian Volume 1, no? The early church to the dawn of the Reformation. Istorya to ng mga Kristiyano hanggang sa panahon ni Martin Luther. Meron ako niyan dito. Ayan, no? Itong naka-highlights, when Christians were expelled from the synagogues as false Jews, they began gathering in private houses, at least on Sunday for the breaking of bread. Ano bang ginagawa nila sa Sunday of the breaking of bread sa baba? The process continued throughout the first 3 centuries. Ayan na, throughout the first to 3 centuries. And therefore, it is in chapter 2 that we shall look more carefully into early Christian worship. Yan, dapat may mga ganyan ka kasi pag tanungin ka niyan, matanong ka ng 3 beses, mayroon ka pero wala ka pa rin na ipakita. Ako at least, pag tinanong mo ako ngayon, may papakita ako. Hindi tayo masisiro dyan. No, kasi ito, battle of exchanges ng mga na-research, no, ng katotohanan because historical, yung history is based on reality, no?
mas nasa realidad pa ang pagbabasa ng history kaysa pag-uunawa mo diyan sa Bible na ikaw lang mag-isang mag-unawa. Mateo 24:20, pakita ko sa iyo ang interpretasyon ng mga scholar. Hindi ka handa eh, pero ako, naghahanda ako. O Mateo 24:20, ano bang unawa dito? Sinabi ba to ni Kristo para ipangilin ang Sabado? Hindi, yung sabi ng mga scholar yan, Mateo 24:20. Oh, ano ba ang pinaka-purpose dito ng mga ng Panginoong Jesucristo? Ba't niya sinabi 'yon? Because of conflicting situation. Ayan Jesus teaches his disciples to pray that their flight might not be on the Sabbath. Why? Because if they should not go farther than a Sabbath day journey, they would not be beyond the reach of danger. And if they did, they would be exposed to the charge of violating the law. O ano ibig sabihin? Kaya niya sinabi yun pala sa mga apostol niya na maipag-pray nyo na yung pagtakas nyo sa panahon ng pag-atake ng Jerusalem ay hindi Sabat. Bakit? Ano lang sabi ng mga scholar? Dahil daw, dalawa ang pwedeng mangyari, magka-conflict. Ano ang una? Ang una, kung hindi kayo aalis sa araw ng Sabat, dahil yan ay araw ng Sabat nga, di ba? Kung hindi kayo lalayo, masasali kayo sa panganib. Yun ang una. Ang pangalawa, kapag pinilit nyo namang malayo, magkakasala kayo. Kasi ano ba ang batas sa when it comes to moral law? Kasi Sabat, when we say Sabat, hindi lang naman isa ang kahulugan ng Sabat eh. No? Moral law and ceremonial law. Ang ceremonial law, yung Sabado, yun ang pinag-uusapan dito. But the moral law, magpapatuloy yan na mayroong pagsamba sa Diyos. O, bakit ano bang mangyayari sa araw ng Sabat na hindi ka makapagsabat? Ito ang batas ng Diyos. O, basahin natin, balikan natin yung reference natin. On the Sabbath day, long journey were prohibited by the law on the Sabbath. Kaya yun ang ibig sabihin ng Kristo. Bawal magbiyahe sa araw ng Sabat. 2 minutes, 2 minutes. Kaya nga sabi ni Kristo, ipanalangin nyo na hindi kayo maabutan ng pagtakas nyo sa araw ng Sabat. Sa araw ng pagsamba. Hindi ibig sabihin sa araw ng Sabado. Dahil morally, Sabat means pagsamba sa Diyos. No? Exodo 28 hanggang 10. Ginamit mo yung kaganina. Yan ang hindi mo naunawaan. But ceremonially, kung anong araw, pinahinto na ngayong Sabado eh. Sabi sa Hoseas 2:11, wawakasan ko ang Sabat ng mga Hudiyo. Sabi mo nga, tama yan. Kaya, ang Sabat, kapatid, kung mag-aaral talaga tayo ng theology, it's a homonyms. Ano bang ibig sabihin ng homonyms? One word, two different meaning. Kaya nga, pinakita ko sa iyo kagina, binalikan ko exegetically, ano bang ibig sabihin ng Sabat sa Exodo, sa Genesis 2-3, at Exodo 28 hanggang 10, magkaiba. Kasi ang Shabbat ng Diyos, isang bilang. Ngunit ang Shabbat na iniutos niya sa mga Hudiyo, double B. Ibig sabihin, ang Diyos kailangan mangilin sa araw ng Sabat sa Diyos. Pero ang Diyos, mong sabihin, parehas sila. Dahil ayon kay San Pablo, walang nakapasok sa araw ng kapahingahan ng Diyos. Mong sabihin, parehas yun ng pahingahan ng mga Hudiyo. Magkaiba yun. At ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:20, para maunawaan mo, sabi ng mga scholar, conflicting, magiging conflict ang panahon sa araw na yon. O, yun ang sabi ng mga scholar. Kaya, pag tayo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi dapat yung sarili nating unawa. Why? Kasi hindi pwede yan sa sabi ng Diyos, no? Dito sa karunungan. O, basahin natin sa karunungan. 10 seconds. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Maraming salamat. Time. Okay, yan. Inabot talaga ng ating oras sa ating pong negative stand. Yan. Natapos din yung ating pong rebuttal period po sa gabing ito sa negative, at dadako lang po tayo ngayon sa ating pong cross-examination ng ating affirmative sa ating negative. Affirmative, Brother Edwell, ready ka na po ba sa pagtanong? Ready, Mr. Moderator. Brother John Ray, are you ready sa pagsagot? Sobra pa sa ready, Mr. Moderator. Okay, mag-start yung time na 7 minutes na cross-examination, Brother Aljan, kapag nagsalita na si Brother Edwell sa pagtatanong niya. Okay, tanong, Mr. John Ray. Yes, Mr. Edwell.
Noong sabihin ni Kristo na ipanalangin nyo na ang inyong pagtakas ay hindi mangyari sa Sabat, Mm. ay pagpapahalaga sa Sabat o pagwawalang halaga sa Sabat? Yes, pagpapahalaga sa Sabat morally, not ceremonially. Dahil ceremonially, wawakasan na nga ng Diyos eh. Hosea 2:11, ceremonial law, wawakasan ko ang Sabat. Anong ibig sabihin nun? Yun yung linggo-linggo, ibig sabihin yung araw ng Sabado yun. But, Next question. morally, patuloy pa yun. Next question. Thank you. Thank you. Welcome. Ano ang ibig sabihin ng pangingilin ng Sabat na siyang pampitong araw? Pagkilala sa manlalalang o pagwawalang o kaya hindi pagkilala sa manlalalang? Yes, pagkilala yun sa manlalalang, yun talagang moral law. Yung moral law yan. Na ang Diyos, nagbigay siya ng utos na sa ikapitong araw, kailangan tayong mangilin sa Diyos. Moral law. No? Yun yung Shabbat, double B. Pero ang moral, ang ceremonial law, kung kailan yan dadausin, yun ang winasak ng Diyos na sa inyo Sabado pa rin. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo eh. Okay. Next question. Ang 70th Sabbath ay tinatawag mong moral law, yes or no? Dalawa yan. That is homonyms. Moral law and ceremonial law. Pinaunawa ko na sa'yo. Moral law means utos ng mangilin tayo sa Diyos. Ceremonial law, kailan gagawin ang pangingilin sa Diyos. Yung kailan pangingilin, kaya nga sa topic natin specific, may apostrophe, may ano dyan, may close parenthesis Sabado, yun ang pinagpatuloy nyo eh. Okay. Ano ang Espanyol ng Sabat, Mr. John Ray? Well, Espanyol ng Sabat, Sabado pa rin, pero ayon sa aming aral, same. No, sa tulad ng Sabat, homonyms pa rin siya. Ang Sabat, ayon sa aral namin, kung mayroon ako dyan, kaso hindi naman ako magpapatunay ngayon, ang sabi sa aral namin, ang Sabado, dalawa rin ang kahulugan. Name of the day and rest. Okay, thank Next you. question. Ang Sabat ay pampitong araw ng Sanlinggo, yes or no? Excuse me, pakiulit kasi hindi ko nakuha. Okay. Ahead bro, pakiulit daw bro. Okay, thank you. Ang Sabat ay pampitong araw na siyang moral law, yes or no? Yes, pampitong araw yan, morally. No? Morally, pangpitong araw ha. Ibig sabihin, pangpitong araw, morally. Hindi siya specific kung kailan mag-uumpisa ang unang araw. Sa panahon natin ngayon, nag-umpisa ang unang araw, Lunes. Kaya ang ikapitong araw natin, Linggo. Kaya dapat Kristiyano ka, Linggo ka na magsimba. Okay. Next question. Sa makatuwid, ang unang araw ay Lunes, yes or no? Sa trabaho. Kasi ang utos ng Diyos, trabaho eh. 6 days of work, ang ikapito, Sabat. Yan ang ginagawa natin ngayon. Nag-umpisa tayo magtrabaho, Lunes. Ang ika-6 na araw, Sabado. Ang ikapito, Linggo. Kaya dapat doon tayo magbatay. That is moral law. Okay. Next question. Sa gawa 20 talatang 7, anong nakalagay doon? Unang araw o pampitong araw na linggo? First day of the week yon. No, first day of the week sa Banagbanag sa Bisaya pa Banagbanag. First day of the week yon nung nagpunta sila doon sa libingan ng ating nag-communion pala ang mga Kristiyano. At yun ang sinabi natin sinabi sa story, Sunday sila nagtitipik-tipik ng tinapay. Sunday. Next question. Sa makatuwid, ang unang araw ay Sunday at hindi Lunes. I am referring sa name of the day ang work, Lunes. Pero sa kalendar, siyempre, ang first day is Sunday. But I am referring sa moral law. What is the moral law? 6 days of work. Kailan ka ba nag-uumpisa magtrabaho ngayon? Di ba, Lunes? Ano pang pito mo? Di Sunday. But doon sa Acts 20 verse 7, specific yun sa unang araw ng sanglinggo. Hindi sa unang araw ng trabaho. Magkaiba yun. Okay. Sa makatuwid, ang unang sa araw ng Sanlinggo ay Sunday at ang pampitong araw ng Sanlinggo ay Sabado. Yes or no? Yes, but I am referring for moral law. Ano bang utos? 6 days of work. Anong araw ka una nagtatrabaho? Linggo ka ba nagtatrabaho una? Hindi. Ang moral law, Exodus 28, 6 days of work, ang ikasibin, yan ang Sabat. Kaya ano ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon? Nag-uumpisa ng Lunes, natatapos ng Sabado, Linggo, Sabat. Dapat ganun ka, sabi sa mga historian. Next question.
Anong araw ang inuutos ng Diyos na magpahinga? Unang araw o pampitong araw? Pang 7 araw, moralo nga. Moralo, pang 7 araw. Hindi specific ano ang unang araw mong magtatrabaho ka. Pero sa panahon ng mga Kristiyano, ang unang araw ng Kristiyano sa pagtatrabaho, Lunes. Huwag kang umiwas sa katotohanan. Lunes ka nag-uumpisa magtrabaho. Ang ika-6 na work, ang ika-6, tapos mo ng trabaho, ang ika-7 yun ang sabat mo. Kaya mali ang sabat nyo. Okay, thank you sa sagot. Itong sunod na Salamat din sa tanong. Sabi mo, mayroong 3 Sabat, Biyernes, Sabado, Linggo. Ang tanong ay ganito, ang Linggo ba ay tinatawag pang Sabat sa Biblia? Yes or no? Yes! Yes! First day of the week yan. Nasa Leviticus 23:39. First day of the week. Nangingilin din ng mga Hudiyo dyan. At maraming talata sa New Testament. Matthew 28:1, yung sinabi mo sa Acts 20 verse 7 at marami pang talata. Okay. Ginamit mo ang Leviticus 23:39. Anong araw ng buwan nag-umpisa ang unang araw? Excuse me, ano yung tanong? Hindi ko na-gets. Anong araw nag-umpisa ang? Time pause muna, time pause. Paki-clarify o paki-klaro nung tanong, Brother Edwin, para pumasok sa ano. Okay. Okay. Time Paki-klaro check tayo, Brother Mel. Ano po? 1 minute na lang po yung titira natin. Okay. Sige, Brother Edwin, paki-ulit po nung tanong at paki-klaro na yung pagsasalita. Kasi medyo, medyo hindi siguro na, medyo mahirap siguro yung signal. Okay, tanong. Sa Leviticus 23:39, anong ng buwan ang unang araw doon? Kaya sabi dito, gawin mo sa ika-15 araw, ika-7 buwan. Yan, ika-15 araw ng ika-7 buwan. Pagka inyong nagtipon ang bunga ng lupain. Yan ang sabi dito. Pero malinaw dito na mayroong pagpipiesta o pagsasabat ng mga Hudiyo sa unang araw, ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan. O araw pa rin ng Sabat ang unang araw. Kaya no conflict. Okay. Yung pizza 15 ng buwan na unang araw, iyan ba linggo o hindi? Well, iba kasi hindi siguro kasi iba ang kalendaryo ng mga Hudyo sa kalendaryo natin. Pero sa week, malinaw dito, unang araw ay magiging takdang kapahingahan. Ang unang araw, ano bang unang araw sa panahon ng mga Kristiyano? Sunday! Kaya dapat Sunday kayo, sabi ng mga historian. Ang Sunday, ang Sabat ng mga Kristiyano. Hindi Sabado, dahil sa Sabado, Jewish yan. At sabi ng Panginoong Jesucristo, salamat. Time's up. Okay. Yan, napakaganda at napakainit po ng atin pong debate sa gabing ito, no? At dito po nagtatapos pong kanila pong banggaan sa mga argumento po, mga kapatid, sa kanila pong topic na kanila pong pinagdedebatehan, patutunayan ng SDA, ang 7-day Sabbath na Sabado ay iniutos pa rin ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano. Affirmative po dito yung SDA, nating kapatid si Brother Edwell, and negative dito mga kapatid si Brother John Ray. At yun po, no? Ngayon, dadako tayo sa kanila pong final conclusion at wala na po ditong objection sa kanilang final conclusion. Dire-diretso na po ito. At yung final conclusion natin mga kapatid ay meron po tayong 5 minutes. And yun po, no, sa debate yung mag-uunang magbibigay ng kanyang final conclusion ay yung negative side. Kaya nga, ready ka na ba, Brother John Ray? Kasi Yes, Mr. Moderator. Okay, go ahead. 5 minutes, set muna yung time natin, timekeeper. Timekeeper? Nakatulog na. Ako na lang magsiset ng 5 minutes. Sige, ako na lang bro. Nang time ng 5 minutes, magsasalita. Mag-start pag umpisang nagsalita. Bro John Ray. Sorry. Bro John Ray, your time will start. Mag-start na bro. Nagantay ako. Sige. Bro, mag-start na bro. Sige, salamat. Okay, again, maraming salamat Mr. Moderator, no. So, mga kapatid, ang conclusion po natin, no, hanggang ngayon, wala pa ring napatunayan ang ating kaibigan. Samantalang tayo, katutak-tutak na talata sa Biblia, historical, no, at pahayag ng mga tawag dito, mga
scholar. At take note, scholar po ng mga protestante ang ginamit natin, hindi ng katoliko. No? Lalong-lalo na yung Strong's definition, Strong's dictionary. Kay Strong po, hindi po katoliko si Strong. No? At yun nga, wala po siyang mapapatunayan. No? Tandaan po ninyo palagi, ang kanya pong topic, ang 70 Sabbath na ibig sabihin Sabado, ay utos pa rin daw ni Kristo. Samantala, sa Hoseas 2:11, tinanong natin siya na tama ba to, nawawakasan ng Diyos ang Sabat na linggo? Sabi niya, tama yan. Tamang-tama talaga yan. Ang sunod yung sinabi, pero magsasabat pa rin kami. By the way, tingnan natin ang pahayag ng mga scholar dyan, no? Para, mayroon tayong batayan. Sa Hoseas 2:11, ano ang kanilang unawa dyan, no? 3 scholar tong kinuha ko eh. Umpisahan natin kay Pulpit siguro. Yan, dito kay Pulpit natin umpisahan. Ay, ito. No, patayin ko lang muna yung ano. Ayan, no. His feast day, ito. Her feast days were 3 annual festivals of Passover, Pentecost, Tabernacles. Her new moons were the monthly celebrations at the commencement of each month. Her Sabbaths were the weekly solemnities of one day in 7 dedicated of the Lord. Na yan yung pinahinto. No? Kasama talaga dyan ang weekly Sabbath. Nasabi niya agad na hindi daw kasama. Ito pa kay Gil. Kay Gil. Her feast days which the Jews understand of the 3 feasts of Tabernacles, Passover, Pentecost. And these feasts are no more. These feasts are no more. Ano ba yun? New moons, her Sabbaths, the first day of every month, the 7th day of every week, observed for religious exercise. Isa pa. No? Para mabusog talaga kayo sa karunungan galing sa Katoliko. Hindi yung puro unawa lang tayo. Sabbaths, the weekly Sabbaths. Ano yung weekly Sabbaths dyan? Yan yung pinahinto. Hosea 2:11. Ang pinahinto, weekly Sabbath. Yan, malinaw yung mga kapatid, no? Kaya wala talaga, hindi siya makakatayo ngayong araw, ngayong gabi na to. Yung paksa niya, hindi niya may tatayo yan kasi umami na siya na talagang wawakasan ng Diyos ang Sabat. Well, tanong niya sa ating ganina, akala niya malilito niya tayo sa Sabado. Ano to boy? Prepare to boy. Pero yun nga lang, hindi ko na-prepare yung libro ko about sa Sabado dahil hindi naman ako ang affirmative. Ikaw dapat ang mag-prepare ng mga libro dyan na tanong ko sa iyo, nakatatlong meron ka pero wala kang naipakita. Ngayon, ipakita mo kung meron man. Maraming salamat, no? Again, mga kapatid, tuturuan ko kayo, no? Ayon lang sa akin na pag-aralan, Sabat po is a homonyms, no? Sa gramatika, no? Ibig sabihin, one word, 2 different meaning. Ano ba ang meaning? Ang isa, rest, pahinga, or papangilin natin sa Diyos. Ang pangalawa, name of the day, yung Sabado. So, alin sa dalawa ang pinahinto? Yung name of the day, yun yung wawakasan ng Diyos. May natira pa. Ano yung natira? 7th day, 70 tuloy. Ano yung natira? Yung moral law. Ano yung moral law? Exodus 28 verse 8 to Exodus 20 verse 8 to 10. 6 days of work. So mag-start ka ng anong araw man, basta 6 days of work, ang ikapito, yun ang ipangilin mo. Yun ang Sabbath day mo. O sa panahon ng mga Kristiyano, kala nag-uumpisa ang unang trabaho ng Kristiyano? Lunes. O, ano ang pang-anim? Sabado. Ano ang pang-pito? Linggo. Kaya ang Sabat ng mga Kristiyano, ayon sa mga scholar, basahin natin uli, no? Para wala talagang ayan, linggo. Itong isa pa, tingnan natin yung isa. Linggo. Ayan, linggo pa rin. Yan ang Sabat ng mga Kristiyano, ayon sa utos ng Diyos, morally. 6 days of work, 7th day, Sabat. Yan ang Sabat ng mga Kristiyano. 30 seconds. Anyway, nabusog kayo and God bless all. Okay, meron ka pang 22 seconds. Ay, meron pa pala. Akala ko 3 seconds na lang. Okay, again, susulitin ko ito. Mga kapatid, wag po tayong paguyo, no? At nawa, ang gabing ito ay magbunga. Kung may mga sabadista man na nakarinig ngayon, nawa, mapagnilayan nyo na ang aral nyong natanggap ay mali. Sabi ni Kristo, ang nahikayat sa pananiwalang Katoliko, ang nahikayat sa pananampalatayang SDA ay Hudiyo ay makaka-impyerno. Mateo 23:15. Okay. Yan. Maraming salamat, Brother John Ray, sa iyo pong final conclusion. At dadako naman tayo ngayon sa final conclusion ni Brother Edwil na isang affirmative sa ating topic ngayon. Brother Edwil.
Brother Edwell, your time will start when you speak. Okay, thank you very much. Ito, Brother John Ray, hiningan mo ako ng mga dokumento, Ito, mula ito sa E.M. Chalmers, How Sunday Came into the Christian Church, page 3. Sabi rito, as we have already noted, excepting from the Roman and Alexandrian Christians, the majority of Christians were observing the seventh-day Sabbath at late as the middle of 5th century AD 450. Okay? Ito'y kumukontra sa sinabi mo kanina na Sunday na from 1st century up to 3rd century Sunday na. Kumukontra ito, kapatid. Now, dito sa pagpatuloy natin. The Roman and Alexandrian Christians were among those converted from heathenism. They began observing Sunday as a merry religious festival in honor of the Lord's resurrection about the latter half of the 2nd century AD. However, they did not try to teach that the Lord or His apostles commanded it. Ibig sabihin, walang itinuturo ang mga apostoles at sa tungkol sa linggo, kaibigan. Now, sino po ang nagbago ng kautusan from Saturday to Sunday? Ito po ay si Constantine the Great noong March 7, 321. Ito po ay mabasa natin from the office of the Cardinal Gibbons through Chancellor H.F. Thomas, November 11, 1895. Sabi rito, of course, the Catholic Church claims that the change of the Sabbath to Sunday was her act, and the act is the mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. So mga kaibigan, linawin natin ang kanyang paratang kanina. Ang yung ginamit niya na hindi naunawaan, Oseas 2:11, ito po'y patungkol sa Israel. Mga kapatid, mga kaibigan, talagang pinaglikat ng Diyos ang Sabat sa Israel. At ito'y ginapi ng Assyria. Sino is Israel, mga kapatid? Ito ay ang 10 tribes of the son of Jacob. Ngunit ang Huda, mga kaibigan, ang gumapit sa kanila ay ang Babylonia. Kapatid na John Ray, basahin mo ang history. Sa panahon ni Hosea, siya ay sa Israel. Okay? Ang Israel o kay Samaria, ito ay talagang nawala sa kanila ang Sabat, maging ang 7th day, sapagkat nagapi sila ng Assyria at hindi na nakabalik. Ngunit, ang Israel, kapatid, yung Huda, Mr. John Ray, napatigil din, nagapi din sila nung sila ay maalipin sa Babylonia. Ngunit muling ibinalik, Mr. John Ray, no? Basahin natin na muling ibinalik sa kanila, Mr. John Ray, ang Sabat sa Huda. Ito, Isaiah. Okay, nilinaw ko na kanina, inahayaan lang kita kung malalaman mo. Ay, hindi mo nalalaman eh. Okay, Isaiah 58:12. Ang sabi rito, at silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Anong nasira? Yung Sabat nasira nga, totoong nasira. Ngunit para sa Huda, muling itinayo ang nasirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli, mga landas na matatahanan. Ngayon, sa 3 semester, John Ray, dapat alamin mong history nito. Kung iyong iorong ang iyong paa sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tatawagin ng Sabat na kaluguran at ang banal na Panginoon ay namarangal at iyong parangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad ni hahanap ng iyong sariling kalayawan ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Mr. John Ray, nawasak nga, natigil ito pero muling binalik sa Huda ang pangingili ng araw ng Sabat sapagkat muling naitayo ang Jerusalem. Yan ang alam. Yan ang magandang balita. At ngayon mga kaibigan, sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi doon, Isaiah 66:23, at ang lahat ng tao mula sa isang Sabat hanggang sa panibago
ang lahat ng tao ay haharap sa akin upang sumamba, sabi ng Panginoon. Time's Kaya up. hindi lang sa lupang ito, ngunit sa bagong langit at lupa. Okay, dyan. Dyan po mga kapatid, nagtatapos ang ating pong debate sa gabi nito between Brother John Ray at Brother Edwell na yung topic po na pinag-uusapan ngayon sa gabing ito ay tungkol po sa 70th Sabbath na Sabado ay iniutos pa rin ng Panginoong Hesukristo sa mga Kristiyano. Again, affirmative po dito yung SDA, yung kapatid natin si Brother Edwell at si Brother John naman yung negative dito sa usaping ito. At ngayon po mga kapatid, no, dadako tayo ngayon sa wala na pong banatan, wala na pong batuhan na kung anong argumento. Pagpapasalamat na lang po tayo ngayon at uunahin natin ang ating pong bisita, Brother Edwell ng SDA. Well, thank you very much, Mr. Moderator. Thank you very much din kay John Ray, no? Alam nyo, John Ray ay marami pa tayong pag-aaway. Ay, isa din lang pa tayong Pag-uusap lang bro, pag-uusap lang. Marami pa tayong pag-uusapan. At thank you very much din po sa mga nanonood dyan sa ating Facebook Live o kaya sa YouTube. At sana po ay patuloy nating tangkilikin ang punto por punto. At paki-subscribe din naman yung aking channel. Maging si John Ray, i-subscribe mo na rin para dumami din naman. Edwell or tayo sa lang po sa YouTube ay makikita niyo po doon ang ating mga debate. Thank you very much at salamat sa Panginoon at mabuhay po tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Bye-bye. Okay, maraming salamat no, Brother Edwell ng SDA sa iyo pong pagbisita dito sa atin sa punto por punto. At ito naman tayo sa pagpapasalamat po mga kapatid ng ating kapatid na si Brother John Ray na sa negative side. Brother John Ray, yung pagpapasalamat po. Yes, Mr. Moderator. Nang una, magpapasalamat ako siyempre sa Diyos, no, na nagbigay po sa atin ng pagkakataon na mapag-usapan ng kanyang banal na salita. Pangalawa, kay Bro Edwell, no, na talagang magandang kausap, hindi bastos, hindi katulad sa iba. At marami rin tayong matututunan sa kanya, no, na dapat nating pag-aralan din. At of course, kay Mr. Moderator, nakaalam natin na kahit busy ito sa pag-aaral, dahil sa request ni Bro Edwell, ay pinagbigyan niya pa rin. Kaya maraming salamat sa iyo, Mr. Moderator, at sa punto por punto mismo na platform, no? Maraming salamat kay Bro Jando, at kay Father Darwin, at sa mga kasama, kay Ate Edna, no? At sa mga, syempre, mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Naway nagbunga po ng maganda ang talakayan namin ni Bro Edwell. At kayo na po ang bahalang humusga kung sino sa inyong tingin ang tama, no? Ito po ay usaping kaibigan lamang na parehas po nagtinguha. Ano bang tinguha sa Tagalog? Basta yun na yun. Nagsusumikap na kahit paano maalaman namin, no, na gamit ang pahayag ng kanya-kanyang simbahan patungkol sa mga ipinahayag ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Kaya maraming salamat po sa lahat and God bless all. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag
pangunawa't tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.